Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto, umpisa na po agad natin etong ating talakayan dito sa nakita po natin na balita na kung saan mga kababayan, eto pong National Security Council ay binanatan po etong Chinese Embassy na kung saan mga kababayan, eto po yung sabi nila dito, ang source po natin ay Abante, tunay na tabloidista. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin etong nilalaman. Eto daw, tinawag ng National Security Council na katawa-tawa at kalokohan ang salat na katotohanan ang palutang ng Chinese Embassy na new model at common understanding para pangasiwaan ng China ang Ayungin Shoal. Sabi pa dito mga kababayan, sa inilabas na pahayag ni NSC Secretary Eduardo Ano matapos ang courtesy call ng Chinese Ambassador sa kanyang tanggapan noong nakalipas na taon, ay wala itong nakausap na sino mang opisyal ng Chinese Embassy at lalong walang kasunduan na may kinalaman sa routinary resupply operation sa Ayungin Shoal. Kasi mga kababayan na ito di ba sabi ko nga po sa inyo, hanggat hindi po tinitigilan ito ng mga pro-China mga kababayan, etong usaping ito ay hindi rin po natin ito titigilan. Ano po, uulit-ulitin natin na ipaalala sa inyo na wala pong katotohanan yung sinasabing bagong kasunduang yan. Yung new model na yan mga kababayan. Paulit-ulit ko pong i-discuss sa inyo mga kababayan na yan po ay talagang walang katotohanan. Hanggat hindi po tinitigilan niya ng mga pro-China yung usaping yan, aaraw-arawin po nating ipaliwanag sa kanila na yan po ay itinatanggi ng bagong administrasyon. At sinasabi po nila mga kababayan na yan po ay walang katotohanan. Ngayon sabi pa dito, sinabi ni Anyo na walang sino mang opisyal ng gobyerno ang binigyan ng kapangyarihan para pumasok sa anumang kasunduan o agreement o arrangement ng presidente. Ayon pa dito mga kababayan, sabi pa dito, ayon sa kalihim, walang sino mang opisyal na maglalagay sa kompromiso sa interes ng bansa sa mga ahente ng bansang nanggigipit sa mga teritoryo at karagatang sakop ng Pilipinas. Sabi pa dito mga kababayan, the Chinese embassy claim of a new model or common understanding is absolutely absurd. Ito daw, ludicrous and prespoterous saad ni Anyo, katawa-tawa at kalokohan daw. Yung ipinapakalat nila na new model na bagong kasunduan ng Administrasyong Marcos mga kababayan ay ayon po dito sa National Security Council ay kalokohan at katawa-tawa. Ano po sabi pa dito, sinabi ni Anyo na dapat paalalahanan ng Chinese Embassy na hindi nila malilinlang ang mga Pilipino sa mga gawa-gawang kwento nila para pagtakpa ng mga pambubuli, panggigipit at pananakit sa mga puwersa ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Yan po yung sinasabi dito ng National Security Council. Kasi nga naman mga kababayan, alam nyo ba kung saan unang pumutok yung ipinapakalat ng Chinese Embassy yan? Kung makikita ninyo, di ba natalakay natin yan noong nakaraang araw, na kung saan mga kababayan, yan po ay ginawan pa ng reaction video nitong si Banat Bay. Hindi lang yan mga kababayan, yan po ay pinick up ni Banat Bay dito po sa ABS-CBN. Ngayon mga kababayan, hindi lamang po etong National Security Council yung nagtatanggi at iginigiit nilang wala talagang kasunduan. Kung hindi mga kababayan, ito panoorin po natin. Yan, kung hindi etong DND at saka po itong NSC ay nagtulong na po na talagang pasinungalingan at talagang sabihing wala talagang kasunduan sa pagitan ng China na kung saan tinatawag po nila na New Model Agreement or New Model Arrangement mga kababayan. Ano po? So ngayon ito pakinggan po natin. Mariing itinanggi ng Department of National Defense at ng National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, walang katotohanan ang claim ng Chinese Embassy tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas hinggil sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi na idinetalye pa ng Chinese Embassy
Kasi naman mga kababayan, alam naman natin na pinoprotektahan pa natin yung mga teritoryo natin. Pinapalakas natin yung tolerance natin mga kababayan para maprotektahan po yung ating sovereignty mga kababayan at saka sovereign rights. Ngayon mga kababayan, kung gagawa ng kwento, etong Chinese mga kababayan, etong China para pasinungalingan or para malihis yung usapin mga kababayan, ay hindi na po sila magtatagumpay sa panahong ito. Bakit? Kasi ang mga tao matatalino na ngayon. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, ang tao kasi natutong mag-fact check mga kababayan, at hindi lang yon. Hindi sila basta naniniwala hanggat hindi yung gobyerno ng Pilipinas ang nagsasabi mga kababayan na talagang nakikipagkasundo po sila dito sa bansang China. Wala naman tayo nababalitaan ganyan. Nagulat na lamang po tayo na may mga nakita tayong vlogger na nagbalita ng ganyan. At yung mga vlogger na nakita po natin ay yung mga pro-China vlogger pa. Kaya ngayon mga kababayan, eto po yung pakiusap ko sa sambayan ng Pilipino. Wag na wag kayo basta maniniwala sa mga vlogger na nagpapakalat na di umano may bagong kasunduan at may pinasok na kasunduan etong Marcos administration mga kababayan. Dahil alam naman po natin na hindi po protektahan ng ganyan ni PBBM ang ating teritoryo kung alam niya sa sarili po niya na may pinasok ang administrasyong Marcos na kasunduan. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang sinasabi nitong bagong kasunduan, sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas kabilang na ang Defense Department at NSC. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ang DND sa anumang kasunduan sa China. Maging si National Security Advisor Eduardo Anyo, mariin ring pinabulaanan ang nasabing agreement sa China. Para kay Anyo, fake news at disinformation ang bagong pahayag na ito ng China at iginiit na wala siyang nakakausap na sino mang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. Alam niyo mga kababayan, eto paliwanag ko lang ulit sa inyo yung sinasabi ko nung nakaraan. Diba sinasabi nung iba sa atin, bakit yung balitang yan sinasabi mo na talagang walang pinasok na kasunduan yung Marcos administration at sinasabi ninyo na nagpapakalat lang etong China ng disinformation. So ngayon kung sinasabi ninyo na ganyan yan, bakit yung kay Duterte na gentleman's agreement na nanggaling sa isang opisyalis ng China ay pinaniwalaan po ninyo? Uulitin ko lang po mga kababayan, ang mga Pilipino, hindi tayo basta maniniwala dun sa sinasabi na gentleman's agreement or secret deal na pinasok ni Duterte kung hindi pinatotohanan ni Roque mismo. Si Roque dapat ang sisihin ninyo, hindi yung mga vlogger na nagtatalakay ng patungkol dyan sa gentleman's agreement na yan or yung secret deal na yan. Dahil unang-una, yan po ay pinatotohanan at sinabi po yan ni Roque dun sa mga interview ng media sa kanya. Mga kababayan, hindi po sa mga vlogger or sa mga pro-government vlogger nagmula yan. Yan po mga kababayan ay pinatotohanan mismo ni Roque na yan po ay nanggaling sa bibig ng isang Chinese official. Alam niyo kung tutuusin nung pumutok yung balitang yan, walang gaanong naniniwala niyan mga kababayan. Hanggang sa na-pick up na lang ng mga vlogger and then pinatotohanan at diniscuss po yan ni Roque. Kaya kung meron man dapat sisihin doon sa gentleman's agreement na yan, sa secret deal na yan, kung bakit napapag-usapan ngayon, walang iba kung hindi si Roque. Dahil kung hindi si Roque madaldal, hindi po putok lalo yung balitang yan. Kaya ang dapat ninyong sisihin, si Roque. Anyway, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Dito pa sa isa pang balita mga kababayan, na kung saan etong mga Chinese, sila na nga yung pumapasok sa teritoryo po natin, sila pa yung may ganang manira, mga kababayan, ng mga likas na yaman ng ating mga teritoryo. Alam nyo ba kung bakit pinoprotektahan din ng ating gobyerno yung ating mga teritoryo? Dahil unang-una, hindi lang po yung teritoryo po natin yung pinoprotektahan po natin. Kung hindi mga kababayan, yung mga likas na yaman din pong yon. Ngayon mga kababayan, nung nagsimula na pumasok itong mga Chinese Coast Guard at Chinese Militian, mga kababayan at saka yung mga Chinese na mangingisda, talagang ngayon lamang po natin nalaman na yung mga likas na yaman ng ating mga teritoryo ay sinisira po nitong mga dayuhang ito. Ito, panoorin po natin.
Dapat papanagutin ang China sa pinsala sa kalikasan sa Pag-asa Island ayon sa Philippine Coast Guard. Ginawa ang pahayag matapos madiskubre ng Filipino marine scientist ang mga patay na coral sa Sandy Cays. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Walang ibang dapat managot sa pinsala sa kalikasan sa Pag-asa Island na nasa 300 nautical miles ang layo mula sa Palawan, kundi ang China. Ito ang iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, na naghihinalang may panibagong reclamation na ginagawa ang China. Anya, walang ibang bansa na responsable sa pagkasira ng marine life sa Pag-asa Island. Wala naman talaga tayong ibang bansang pagbibintangan, mga kababayan. Dahil unang-una, ang Chinese lang naman po yung laging pumapasok sa ating teritoryo at laging nagmamaniobra doon po sa ating mga teritoryo. So ngayon, kaya nasisira yung ating mga yamang likas doon, mga kababayan, posibleng Chinese lang din yung may kagagawa noon, di umano. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? If there is one country that we need to hold accountable dito sa damage sa environment na to, sa ating coral reef, dito sa case, that will only be the People's Republic of China. And if you're going to ask me now, who is our suspect in doing this illegal small island reclamation in the case 1, 2, 3, 4, there's no other country that we can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. Ginawa nito ang pahayag matapos ang findings ng isang marine research team sa kalagayan ng marine life sa Sandy Cays 1, 2, 3 at 4 sa Pag-asa Island. Bumisita ang scientific survey team sa case kasama ang ilang kawani ng Department of Agriculture, Bureau. Sabi dito ni Ariel, bunso, kailan kaya natin makakamit yung 20 kilong bigas? Magrarally tayo, idol. Daming taong nasisihan sa bigas ngayon, idol. Alam niyo kung tutusin, mga kababayan, yung 20 pesos na bigas, kahit nung panahon ni Duterte, hindi niya nagawa yun. Ano po ngayon, mga kababayan, ang sabi naman ng ating presidente tungkol po dyan ay pangarap po niya na mapababa ng 20 pesos per kilo ng bigas. Hindi po niya sinabi na nangangako siya na gagawin niyang 20 pesos yung kilo ng bigas. Ang sabi po ni PBBM, pangarap, mga kababayan, hindi po pangako. Ano po, kaya anong dapat natin gawin, mga kababayan? Tulungan natin ang gobyerno, magtrabaho tayo, huwag tayong humilata sa bahay para mapakain natin yung mga sarili natin at para makabili po tayo ng bigas, mga kababayan. Ito, tama itong sinasabi ko. Hindi po ito, mga kababayan, na binubola ko lang kayo. Kung hindi, kailangan nyo talagang magtrabaho at huwag iasa lagi sa gobyerno yung problema po ninyong personal. Ano po, alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, ito lang yung sa akin. Kaysa sisihin natin ang sisihin, ang gobyerno, mga kababayan, much better magtrabaho na lang tayo. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. of Fisheries and Aquatic Resources at PCG mula March 20 hanggang 23. Ayon kay Professor Jonathan Anticamara ng University of the Philippines Institute of Biology, natagpuan nila ang maraming patay na coral na nakapatong sa mga buhay na coral sa Sandy Cay. The Pag-asa coral reefs, the Cay, the Pag-asa island itself have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. Overfishing and the habitat itself is not in a good condition. Batay sa PCG, sa gitna ng ginawa ring assessment ng Marine Research Team, nakaranas din ito ng harassment sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Gate naman ni Professor J. Batombakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, maaaring maging basehan ito ng panibagong reklamong ihahain ng Pilipinas laban sa China. At the very least, itong destruction ng coral and deliberate alteration ng marine environment, pwede maging basehan yun ng isa pang kaso na pa-follow up dun sa 2016 arbitration. Mahalagang punto to kasi nga nung time ng arbitration hindi pa yan napapansin, pero after the arbitration yun na. Taong 2023 nang ipahayag ng Office of the Solicitor General na pinag-aaralan nito ang opsyon ng pagsasampa ng panibagong complaint laban sa China dahil sa pagkasira ng coral reefs na nasa teritoryo ng Pilipinas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Alam niyo, dapat talaga mapapanagot dyan ng Chinese. Ano po, kasi unang-una, sila lang naman yung pumapasok sa ating teritoryo. Wala tayong ibang pagbibintangan.
mga kababayan, kung wala silang ginagawang illegal na aktibidades doon sa ating mga teritoryo, mga kababayan, wala sanang mamamatay or masasayang na likas na yaman dyan po sa mga teritoryo po natin. Baka nga mamaya, mga kababayan, yung kanilang pangingisda dyan ay may ginagamit silang kemikal, kaya namamatay yung mga coral reefs po natin dyan sa atin po mga teritoryo. Ngayon, mga kababayan, ang pinakamaganda po talaga dyan ay papanagutin yung mga Chinese vessel na yan, yung mga Chinese Coast Guard na yan, mga kababayan, kasi sila lang naman yan, mga kababayan, dahil sila lang naman yung nangingisda dyan. So hindi naman gagawin ng Pinoy na sirain yung sarili po niyang teritoryo. Kaya ang may kagagawan yan, mga kababayan, di umano ay walang iba, kung hindi yan lang din mga Chinese na yan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin, na kung saan, mga kababayan, sa kabila ng ginagawang pag-water cannon sa atin ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, mga kababayan, ay yung naging sagot ni PBBM. Dahil may mga ilang senador, katulad ni Robin Padilla at nung iba pa mga senador, mga kababayan, na sinasabi na bakit hindi natin bombahin din, i-water cannon din, etong mga Chinese Coast Guard, mga kababayan, para makita nila na lumalaban din tayo. Ngayon, mga kababayan, yan po ay naitanong kay PBBM, na kung saan ang sabi po ni PBBM dito, talagang iginiit niya po, mga kababayan, na hindi siya payag or hindi siya pumapayag na gantihan po natin yung mga Chinese Coast Guard na nagwa-water cannon, mga kababayan, dyan po sa ating mga Philippine Navy. So ngayon, panoorin po natin. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, you have to call them weapons dahil nagkaka-damage na. Sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, pagharang at paggamit ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas, walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gantihan rin ng pambobomba ng tubig ang Chinese Coast Guard. Ayon sa Commander-in-Chief, hindi gagawa ng anumang opensiba ang Pilipinas laban sa Beijing na magpapataas lamang ng tensyon sa West Philippine Sea. Kasi ganito yan, mga kababayan Ito yung sinasabi ko nung nakaraan sa inyo. Diba sabi ni Robin Padilla, bakit hindi rin natin sila gantihan? Kasi mga kababayan, pag ginantihan natin yan, winater cannon natin yung Chinese Coast Guard or yung mga Chinese militiang yan, mga kababayan, gaganti din yan pabalik. At pag gumanti ulit tayo pabalik, mga kababayan, let's say winater cannon natin sila. Sa tingin nyo, hindi na magkakaroon ng gera? Magkakaroon ng gera yan, mga kababayan, at yung tensyon sa West Philippine Sea is lalong titindi, mga kababayan. At let's say sila naman yung nag-water cannon ulit pabalik at may isang Pinoy na binawian ng buhay, mga kababayan, dahil sa ating paggante dito sa mga Chinese Coast Guard. Ngayon, mga kababayan, yan na yung hudyat ng matinding gera dyan sa West Philippine Sea. Ano ang sabi ni PBBM? Hindi siya payag na i-water cannon natin etong mga dayuhan na pumapasok sa ating teritoryo. Kasi ang hangarin lang natin, mga kababayan, at ang ginagawa lamang po natin ay dinidepensahan natin yung ating sovereignty at yung ating sovereign rights. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Hindi nga naman kasi trabaho ng ating mga Philippine Coast Guard, mga kababayan, or netong PCG na palalain lalo yung tensyon dyan sa West Philippine Sea. Ang trabaho po ng Philippine Coast Guard, mga kababayan, dyan sa West Philippine Sea is pababain or bawasan yung tensyon po dyan. Kaya nga po kung makikita ninyo, ano yung ginagawa lang natin dyan, mga kababayan? Nagpapatrolya, namimigay ng mga gasolina sa mga kababayan po nating mangingisda at namimigay ng tulong at pagkain sa mga kababayan po nating mangingisda. Wala na tayong ginagawa, mga kababayan, na makakasama doon sa ibang mga naglalayag dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, mga kababayan, kaya nga kung mapapansin ninyo, yung mga kapartido po nating bansa, nakuha natin yung kanilang simpatsya. Kasi nga, mga kababayan, hindi naman tayo yung nangunguna at nag-uumpisa ng gulo dyan sa West Philippine Sea, kung hindi, yung mga Chinese Coast Guard na yan. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, ang simpatsya ng mga kaalyado po natin ay nasa sa atin.
Kasi tayo mga kababayan ay naglalayag lang tayo ng mapayapa dyan sa West Philippine Sea. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Gate ng Pangulo, patuloy lamang na dedepensahan ng Pilipinas ang sovereign rights at sovereignty nito sa lahat ng diplomatic forms. Para naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariena, hindi sila magpapaprovoke para gumanti sa China. Ayaw nilang maging dahilan na lalo pang paigtingin ng China ang kanilang agresyon sa teritoryo. Samantala, ang gusto kasi nung ibang mga senador, mga kababayan, eto ha, aminin man natin or hindi, ang gusto kasi nung ibang senador magkagera na. Ano po, magkagera na, kaya siguro nasasabi nila na gantihan natin yung Chinang yan, bombahirin natin ng tubig, pero hindi nila nakikita na kung saan, mga kababayan, hindi natin gusto yon. Kahit si PBBM, hindi niya gusto na magkagera. Ang gusto lamang ni PBBM, depensahan yung mga teritoryo po natin. Pero nung ginagawa ng ibang senador, gantihan natin ang tubig yan, i-water cannon natin yan. Kasi nga mga kababayan, ang ginagawa dapat ng Philippine Coast Guard, pinapababa yung tensyon. Pero nung sinasabi ng mga senador, bombahin rin natin ng water cannon ng tubig, etong mga Chinese Coast Guard. Hindi nila naiisip kung ano yung magiging bunga o resulta kung gagawin natin yon. Ano po, bukod sa wala tayong pinagkaiba dito sa China, mga kababayan, talagang makikita rin ng mga kaalyado po nating dayuhan na parang tayo na rin yung nagpuprovoke. Di umano, mga kababayan. Ano po, kaya nga kung mapapansin po ninyo, ngayon, nagiging professional yung galawan po ng mga Philippine Coast Guard at Philippine Navy dito po sa may West Philippine Sea. Kahit winawater cannon tayo, mga kababayan, pagiging professional pa rin po yung ginagawa po natin. Kaya nga, gaya ng sabi ko kanina, yung mga kaalyado nating bansa, nakuha natin yung simpatya kasi nga bukod sa hindi tayo lumalaban, mga kababayan, ipinapakita natin yung pagiging professional po natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Naging itinanggi ng Department of National Defense at National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, walang katotohanan ang Tama tong si Troy. Sabi ni Troy, ayaw natin ang digmaan dahil lugi tayo kapag tayo ang nauna, Sir Jay. Kaya nga, hayaan natin sila yung manguna. Kasi mga kababayan, total naman nagbitaw ang international na once na pagka may isang Pinoy na sundalo ang binawian ng buhay dahil dyan sa ginagawang pambubuli at panghaharas nitong mga Chinese Coast Guard, mga kababayan, international na yung kikilos at hindi na hihintayin yung sagot ng Pilipinas, mga kababayan, para kundinahin etong China. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi ng Chinese Embassy tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas hinggil sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi na idinetalye pa ng Chinese Embassy ang sinasabi nitong bagong kasunduan, sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas kabilang na ang Defense Department at NSC. Gihit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ng DND sa anumang kasunduan ukol sa China. Maging ang National Security Council, Marine ring pinapulaanan ng nasabing agreement sa China. Para kay Assistant Director General Jonathan Malaya, disinformation ang bagong pahayag na ito ng China. Wala rin silang nakakausap na sinumang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. So far as the National Security Council is concerned, kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China or the Chinese Embassy dito sa mga kasunduang ito, wala pong saysay yan kasi hindi po yan totoo. This is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. Para naman, kita nyo, mga kababayan, ha, ano yung sinasabi ng NSC? Walang katotohanan. Kahit ano pang ka-fake news sana ilabas nitong Chinese Embassy, mga kababayan, talagang magsisilbi lang yan na parang katawa-tawa o disinformation kasi nga wala naman nga talagang katotohanan. Alam nyo, mga kababayan, ha, nung pumutok sana yung issue doon sa secret deal at gentleman's agreement na pinasok ni Duterte, kung itinanggi lang sana ni Roque, iisipin na lang ng mga Pilipino na walang katotohanan yan at disinformation yan, mga kababayan. Ngayon, ang problema lang kasi, kaya napag-usapan ng matagal, mga kababayan, at kaya mga Pilipino ay naghihintay din na mapag-usapan sa Congress
at saka sa Senate kasi nga pinatutuhanan ni Roque. Kung hindi sana pinatutuhanan ni Roque, kung hindi sana pinairal ni Roque yung kanyang pagiging madaldal mga kababayan, di sana walang gentleman's agreement or walang secret deal na mapapag-usapan sa Congress at hihimayin sa Kongreso, mga kababayan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Sa Department of Foreign Affairs, dapat itigil na ng China ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon at haka-haka laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa DFA, hindi dapat naglalabas ng anumang pahayag ang China na maaari lang magdulot ng kalituhan sa mga Pilipino at maglihis sa tunay na issue. Sinabi nito na gaya ng Defense Department at National Security Council, wala rin silang pinapasok na anumang kasunduan sa China. Iginiit rin nito na ang anumang hakbang na maaaring makompromiso ang karapatan at jurisdiction ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone at teritoryo sa pangkalahatan ay maaari lamang gawin ng may pahintulot ng pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa. Sa huli, sinabi nito na patuloy na masigasig ang Pilipinas sa paghahanap ng mga paraan upang maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hinimok rin ng Pilipinas ang China na dumalo sa imbitasyon para sa susunod na bilateral consultation mechanism on the South China Sea kung seryoso talaga sila sa kanilang hangarin na maayos ang hindi pagkakaunawaan. At saka mga kababayan, ito lang naman kasi yung hamon ng mga netizen at hamon ng Pinas, mga kababayan, di umano dito sa China at saka nitong si Secretary Gibo. Ano po ang sabi niya? Kung talagang may claim ang China sa West Philippine Sea, bakit hindi sila magdemanda sa International Court? Bakit hindi nila dalhin, mga kababayan, sa The Hague, Netherlands para mapatunayan kung talagang kanila yung kiniklaim po nilang teritoryo? Ang problema, mga kababayan, pag tayo yung nagdidemanda, hindi naman nasipot or nakikipag-ugnayan sa international, etong China, di umano. Mga kababayan, pag hinamo naman natin na sila yung magdemanda, mga kababayan, hindi naman sila nagdidemanda. Kasi nga, mga kababayan, alam nila sa sarili nila na wala silang documents na magpapatunay na kanila talaga yung kiniklaim nila na teritoryo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maliwanag naman dyan, mga kababayan. Diba na biruin nyo ang sabi ni PBBM, hindi tayo gagante, hindi natin iwa-water cannon pabalik etong Chinese Coast Guard, mga kababayan. Ang gusto lang natin is to protect the sovereignty and sovereign rights ng Pilipinas, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin dito pa sa isa pang balita na kung saan, mga kababayan, eto daw si Senator Pimentel ay kinwestiyon, mga kababayan, yung pasya ni PBBM sa water cannon news. Na kontra daw po, mga kababayan, dito daw po sa China. Ano po, dito sa West Philippine Sea. Kumbaga, mga kababayan, parang pinuna nitong si Senator Pimentel yung naging desisyon ni PBBM na wag i-water cannon pabalik ito mga Chinese Coast Guard. Pero, mga kababayan, bagamat kinontra yan ni Senator Pimentel, yan po ay may mga ilang senador pa din, mga kababayan, na pinure yung naging desisyon nitong si PBBM. Ngayon, panoorin po natin etong nakita po nating balita galing po dito sa UNTV. Ipagpatuloy pa natin. Hindi solusyon ang paggamit ng dahas. Iyan ang ipinunto ni Senator Jinggoy Estrada, Chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, sa pagsuporta nito sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag gumanti sa China sa West Philippine Sea. Anya, responsibilidad ng bansa na protektahan ang sovereign rights ng Pilipinas sa pamamagitan ng rules-based approach. Sa pamamagitan anya ito ng paggamit ng diplomatic channels at pagresolba sa mga sigalot sa mapayapang pamamaraan. Dagdag ng senador ang hakbang ng Pangulo, pagpapakita ng pagsulong sa katatagan, diplomasya at pangmatagalang interes ng bansa. Punto pa ni Senator Estrada, imbes na gumanti, dapat igiit ng bansa ang karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan, gaya ng patuloy na paghahain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs para iprotesta ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kita nyo ha, kahit hinaharas tayo ng mga China, ang gusto pa rin natin, daanin natin sa legal. Kasi nga, mga kababayan, wala namang mawawala sa Pilipinas, wala namang mawawala sa atin kung ilalaban natin yung teritoryo natin sa legal battle, hindi sa pamamagitan ng rahas na pamamaraan. Ano po, ng marahas na pamamaraan, mga kababayan. Ano po, pwede natin protektahan
yung teritoryo po natin sa legal na paraan, hindi sa marahas na paraan. Dahil mga kababayan, yung iba mga senador na nagsasabi na i-water cannon din natin pabalik mga kababayan, etong Chinese Coast Guard, ang tanong kasi dyan, kaya ba nila? Kaya ba nilang solusyonan at kaya ba nilang protektahan ang sambayan ng Pilipino kung sakali na magkagera pag ginawa po natin yan? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Binigyang diin din ng mambabatas na naaayon sa batas ang pag-angkin at pagmamayari ng Pilipinas sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Si Senator Francis Tolentino naman, tinawag na responsableng desisyon ang ginawa ng Pangulo sa pagkakalkula ng sitwasyon para mapanatili ang mataas na moral ng Pilipinas. Pero questionable para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging desisyon ng Pangulo. Tanong ng Senador kung ang intensyon ay pababain ang tensyon sa West Philippine Sea, bakit may mga kapangyarihan umano na ipinapasok para masangkot sa WPS issue. Kinwestiyon din ng mambabatas ang pagdami ng EDCA sites para sa mga tropang Amerikano at ang pagbili ng missiles at submarines imbes na surface vessels na maaarian niyang gamitin sa pagresponde sa mga kalamidad. Una nang iginiit ng China na ang pagbomba ng tubig ng mga... Hindi kasi mga kababayan alam niyo kung bakit inuuna ng ating presidente na bumili ng mga kagamitang pandigma mga kababayan, kasi wala namang masama kung maghahanda po tayo. Ano po, wala namang masama kung paghandaan po natin mga kababayan yung mga bagay na kung saan ay magagamit po natin kung sakali man nasakupin ng mga dayuhan yung mga teritoryo po natin at yung pong ating bansa. Ano po kung sakaling girahin tayo. Wala namang masama na maghanda. Siguro, kaya bumibili ang ating gobyerno ngayon ng mga kagamitang pandigma is dahil nga naghahanda ang ating gobyerno. Hindi para makipaggera, kung hindi para protektahan po yung ating teritoryo at yung ating bansa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Barko nito sa mga barko ng Pilipinas ay naaayon umano sa kanilang batas at sa profesional na pamamaraan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam niyo, hindi ko nga maintindihan dito kay Pimentel kasi alam niyo mga kababayan nung kainitan ng issue ng gentleman's agreement na dapat imbestigahan dito po sa Senado, mga kababayan, parang isa po siya dun sa nagsasabi na parang wag nang imbestigahan sa Senado. Kasi parang ang sinasabi kasi dito, parang wala naman daw nagkawatak-watak. Ano po, kasi parang ang naging desisyon ni PRRD dati, mga kababayan, nung sinolo po nila yung pakikipagkasundo dito sa bansang China na hindi inisip ni Duterte, di umano ang sambayan ng Pilipino ay nagpatunay ng pagkaka-divided, mga kababayan, dahil sinolo po nila yung pakikipagkasundo. Ngayon, ang sinasabi dito ni Pimentel nung mga nakaraang interview po niya, di umano, mga kababayan, parang wag nang imbestigahan, di umano, sa Senado kasi wala namang nagkawatak-watak. Parang ganon. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano po, ngayon, maliwanag naman po dito na kini-question nitong si Senator Pimentel yung naging desisyon ni PBBM. Pero, yung dalawang senador mga kababayan ay pabor. Ano po sa naging desisyon ni PBBM na wag pong i-water cannon pabalik etong Chinese Coast Guard. Para unang-una, maipakita po natin yung ating moral, yung mataas na moral ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa na kaalyado po natin. Mga kababayan, pangalawa, ang layunin lang naman talaga natin protektahan po yung ating teritoryo, hindi naman para makipaggera. Mga kababayan, kaya nga hindi ko maintindihan yung ibang mga senador na tutol sa sinasabi ni PBBM na wag gumante o wag gumamit ng water cannon pabalik po dito sa mga Chinese Coast Guard. Pero kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hingil po sa naging pasya ni PBBM na wag po nating gamitan ng dahas yung pagprotekta po natin sa atin pong mga teritoryo? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa usapin pong yan.